Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Inaasahang mararanasan ang danger level ng init sa 3 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, abot sa 46 Celsius ang heat index sa Science Garden, Quezon City at Clark Airport, Pampanga, habang 45 Celsius naman sa CLSU, Muñoz Nueva Ecija. Ang heat index ay ang temperaturang nararamdaman ng katawan batay sa aktual na temperatura at halumigmig. Sa ganitong antas, posibleng ang heat cramps at heat exhaustion habang may panganib ng heat stroke kung magpapatuloy ang exposure. Kaya naman muling pinapaalalahanan ang publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit at umiwas sa matagalang exposure sa araw upang maiwasan ang heat-related illnesses. Hataw Balita ngayon. Dahil naman sa inaasang matinding init na mararanasan ngayong araw, ilang lungsod sa Metro Manila ang magpapatupad ng adjustment sa klase sa mga paaralan. Sa Valenzuela City, ipinatupad ang automatic class suspension ordinance at inilipat sa asynchronous learning ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan. Samantala, sinuspindi ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Habang ipinag-utos naman ni Caloocan City Mayor Along malapitan ng blended learning para sa mga pampublikong paaralan sa Caloocan mula kinder hanggang senior high school. Hataw Balita ngayon. Bukas sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa mungkahing siya ang manguna sa pagbabalangkas ng rules of impeachment. Ito'y kasunod ng rekomendasyon ng Senate Majority Leader Francis Tolentino na bumuo ng isang special subcommittee para rito. Ayon kay Tolentino, bilang miyembro ng Committee on Rules, maaaring si Pimentel na mismo ang maging pansamantalang chairman upang pangasiwaan ang pagbuo ng mga panuntunan. Bagaman abala rin sa nalalapit na midterm elections, sinabi ni Pimentel na handa siya maglaan ng oras para sa kanilang tungkulin. Ngunit hihintayin muna ang kanilang official assignment bago ito talakayin sa kanyang staff. Pero si Senator Pimentel, siya, member siya ng Committee on Rules. Gusto niya, siya na yung gagawin kong temporary chairman ng Committee on Rules para siya na yung gumawa ng rules, pwede mag-create ng subcommittee. Okay. Gusto niya. Opo. So pwede yun, pwede. Sabi mag-create ng subcommittee. So libre naman si Senator Pimentel na siya ang mag-draft. Para nagpo-volunteer na kasi siya eh. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang nababanggit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng Pangulo, hindi niya sinusuportahan ang impeachment dahil hindi ito makabubuti sa mamamayan. Nakatakda magsimula ang paglilitis sa July 30 habang naghain naman ang pangalawang Pangulo ng petisyon sa Korte Suprema laban sa impeachment complaint. Hataw Balita ngayon. Inatasan ng Malacanang ang lahat ng kasalukuyang opisyal ng Presidential Communications Office na magsumiti ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, inaasahan ang pagbibitiw ng lahat ng opisyal na naitalaga bago ang panunungkulan ni PCO Secretary J.B. Ruiz upang mabigyan ng kalayaan ng kalihim na gampanan ng kanyang tungkulin. Sakop ng utos ang mga presidential appointees sa mga ahensya, opisina at korporasyon, pagmamay-ari o kontrolado ng gobyerno o GOCCs na nasa ilalim ng PCO at pansamantala o hold over ang posisyon. Hataw Balita ngayon. Iginiit ng gobyerno ng Pilipinas sa United Nations na iginagalang ng Anti-Terrorism Act ang karapatang pantao sa gitna ng ikapitong periodic report ng bansa.
sa ilalim ng International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, dumaan sa masusing legal na proseso ang lahat ng kasong isinampa sa ilalim ng Anti-Terrorism Act at ang warrant of arrest ay batay sa judicial review. Samantala, itinanggi ng NTF-ELCAC ang akusasyon ng red tagging at sinasabing nagbibigay lamang ito ng tamang impormasyon tungkol sa terror grooming upang maprotektahan ang publiko. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang donasyong ibinigay ng 3 hinihinalang Chinese spies sa 2 unit ng pulisya at isang lokal na pamahalaan. Ayon kay PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, iniutos ng pamunuan ng PNP ang investigasyon upang matukoy ang buong detalye ng donasyon. Gayon din ang pagpapaigting ng pulisya sa pagbabantay sa mga dayuhang socio-civic groups sa bansa upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad. Hataw Balita ngayon. Mayorya ng mga Pilipino ang nagtitiwala at sumusuporta sa mga gawain ng Armed Forces of the Philippines tulad ng External Defense Disaster Response at Peacekeeping. Base sa pinakahuling survey ng Okta Research, 75% ng mga Pilipino ang may mataas na tiwala sa AFP, habang 2% lamang ang nagsabing wala silang tiwala. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patuloy na naninindigan o maninindigan ng AFP sa tungkulin nitong protektahan ang soberenya at kapakanan ng bansa. Hataw Balita ngayon. Pinaliwanag ng Malacanang na ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS ay malaking dahilan sa pagkakatanggal ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray Lists. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na ang POGO issue ay isa sa mga dahilan kung bakit napasama ang bansa sa Gray List noong 2021. Dahil dito ay nasang mas magiging maayos ang daloy ng transaksyong pinansyal sa hinaharap na dami ang foreign investors at bababa ang remittance fees para sa overseas Filipino workers. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng international watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Hataw Balita ngayon. Nananawagan si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na hindi lamang ang flagman ang dapat sisihin sa pagbagsak ng bahagi ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, kundi pati na rin ang contractor at mga opisyal ng DPWH na nag-aproba at nag-supervise ng proyekto. Git ng kongresista, kung mapatunayang may katiwalian at substandard na materyales ang ginamit, dapat kasuhan ng plunder at economic sabotage ang mga responsable. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon sa insidente matapos mapag-alaman katatapos lang ng retrofitting ng tulay noong February 1 sa halagang 1.22 billion pesos, ngunit agad itong bumagsak matapos dumaan ng isang dump truck na may mahigit 100 toneladang karga. Hataw Balita ngayon. Hinikayat naman ng Malacanang ang mga lokal na pamahalaan na ibenta ang National Food Authority o NFA rice sa halagang 33 pesos kada kilo sa halip na 35 pesos upang matulungan ang mga mamimili. Sinabi ni Presidential Communications Office na maaaring tularan ng ibang lungsod at probinsya ang ginawa ng San Juan City LGU kung saan ibinenta nila ang NFA rice sa parehong presyo ng pagkakabili nito. Ayon sa NFA, sinimula na ng San Juan ang pagkuha ng stock habang inaasang susunod ang Navotas City,
Cotabato at Camarines Sur sa programa para sa mas murang bigas. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala ang Department of Health ng pagtaas ng kaso ng Hand, Foot, and Mouth Disease o HFMD ngayong taon na umabot sa 7,598 mula January 1 hanggang February 22 kung saan karamihan sa mga apektado ay mga batang edad siyam pababa. Pinakamataas sa mga kaso sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila at Cordillera, kaya't pinapaalalahanan ng DOH ang publiko na mag-ingat at sundin ang tamang pag-iwas sa sakit. Bagamat kusang gumagaling ang HFMD, maaari itong magdulot ng mas malubhang komplikasyon tulad ng meningitis at encephalitis, kaya't pinapayuhan ng mga may symptoms na mag-isolate ng 7 to 10 days upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Ang HFMD ay isang nakahahawang sakit na kumakalat sa pagtalsik ng laway na may virus. Maaari ring makuha ang virus kapag ang isang tao ay humawak sa kanyang mata, ilong o bibig gamit ang kamay na nahawakan ang bagay na kontaminado ng virus. Hataw Balita ngayon. Isa sa ilalim sa mandatory retraining ang mga empleyado ng Land Transportation Office sa buong bansa. Matapos ang viral video ng marahas na pag-aresto ng enforcers sa isang motorista sa Panglao, Bohol. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II, ang retraining ay sasagawa kasama ang Philippine National Police upang i-update ang mga protocol at maiwasan na maulit pa ang kaparehong insidente. Ang hinuli ay nakilalang si Pedro Fuertes, nakatatandang kapatid ng dating vice-alkalde ng Panglao, na umano'y may dalang kutsilyo ng sitahin ng mga enforcer. Sinuspindi na ng Department of Transportation ang mga sangkot ng LTO personnel habang isinasagawa ang masusing investigasyon sa insidente. Hataw Balita ngayon. Nagbabala naman ang Presidential Anti-Organized Crime Commission kaugnay sa patuloy na bentahan sa Facebook Marketplace ng pre-registered SIM cards. Maring magagamit o nagagamit sa illegal na aktibidad. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, kailangan palakasin ang seguridad sa SIM registration upang matiyak na may mananagot sa bawat SIM card na inirerehistro. Samantala, isinusulong naman ng Senate Committee on Finance Chairperson Senator Grace Poe ang mas maigpit na pagpapatupad ng SIM Registration Act upang mapigilan ang pagkalat ng mga pre-registered SIM cards sa online platforms. Hataw Balita ngayon. Sinampan ng kaso ng Department of Agriculture ang Chastity Consumer Goods Trading dahil sa paglabag sa Food Safety Act at Plant Quarantine Law matapos umanong ideklara ang imported na sibuyas bilang processed food ayon sa dalawang container ban na consigned sa kumpanya ang dumating sa Port of Subic noong August 2024 at idineklarang naglalaman ng frozen fish egg balls. Ngunit nang inspeksyonin, natuklasang may 6,395 stacks ng yellow onions na walang kaukulang import clearance at kontaminado ng E. coli. Dahil dito binigyan diin ng DA ang panganib ng maling deklarasyon sa kalusugan sa publiko. Hataw Balita ngayon. Pinag-aaralan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagtanggal ng 2G mobile services upang mapigilan ang pagkalat ng text scams. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Ian D., ginagamit ng scam hubs ang 2G technology para sa text blasting at pagharang ng tawag gamit ang MC catchers. Nakikipag-usap na ang DICT sa mga telco at National Telecommunications Commission upang pagplanuhan ang unti-unting pag-phase out ng 2G sa loob ng susunod na 2 taon. Hataw Balita ngayon. Inalis ng Tourism Office ng Quezon City ang pansamantalang pagbabawal sa diving activities sa lalawigan. Una itong ipinatupad matapos ang insidente ng pagkamatay ng 2 Russian divers sa Batangas Verde Island. Sa bagong liham ng Philippine Coast Guard o PCG,
Binawi nito ang naunang rekomendasyon na ipatigil ang diving sa Quezon. Gayunpaman, pinapaalalahanan ng mga divers at dive operators na mag-ingat lalo na sa masamang panahon. Hataw Balita ngayon. Maraing tinanggi ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang kumakalat na maling impormasyon tungkol sa umano'y pagre-recruit ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF sa Armed Forces of the Philippines. Ayon kay OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr., wala umanong special recruitment para sa MNLF sa AFP at Philippine National Police. Nilinaw rin ng MNLF na hindi nila inutusan si Sharif Edchal Alimuddin na magdaos ng pagtitipon ukol dito. Hinimok ng OPAPRU ang publiko na huwag basta maniwala sa maling impormasyon. Hataw Balita ngayon. Iniulat naman ng National Capital Region Police Office na bumaba ng 37% ang crime rate sa Metro Manila noong nakalipas na buwan. Mula sa 545 na kaso noong February 2024, bumaba ito sa 343 kaso sa kaparehong panahon ngayong taon. Malaki ang ibinaba ng mga pangunahing krimen tulad ng murder, homicide, physical injury at rape. Ayon kay Brigadier General Anthony Aberin, nakatulong ang mas pinaigting na police visibility, intelligence-driven operations at pakikipagtulungan sa komunidad sa pagbaba ng krimen. Hataw Balita ngayon. Nakapagtala naman ng Bureau of Immigration ng 14,773,597 international arrivals sa Pilipinas noong 2024. Malapit na sa pre-pandemic record na 17 million noong 2019. Bureau of Immigration ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Biado, patunay ito ng muling pagbangon ng sektor ng turismo. Nananatiling nangungunang turista ang mga South Korean, sinundan ng mga Amerikano at Chinese. Sinusuportahan ng DI ang pagpapadali ng immigration processes upang higit pang mapalakas ang turismo ng bansa at hikayatin ang mas mahabang pananatili ng mga dayuhang bisita. Hataw Balita ngayon. Sinimula ng ipatupad kahapon, March 2, ang pagtaas ng toll sa North Luzon Expressway o NLEX na nauna ng inaprubahan ng Toll Regulatory Board o LTRB sa ilalim ng bagong toll fee matrix. Ang mga motorista ang nagbabiyahe sa open system ay yung mula sa Balintawak hanggang Marilao, Bulacan ay magbabayad ng dagdag na 5 piso kada Class 1, 13 pesos sa Class 2 at 15 pesos Class 3. Habang para naman sa mga babagtasin ang kahabaan ng NLEX mula Balintawak hanggang Mabalacat, magkakaroon ng dagdag na 57 pesos sa Class 1, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos naman sa Class 3. Ang pagtataas ng singil ay bunga ng naantalang adjustment noong 2023 at ang dagdag na toll para sa pagtatapos ng 7.7 billion pesos Candaba 3rd Viaduct. Hataw Balita ngayon. Good news para sa mga motorista dahil posibleng bumaba ang presyo ng langis mula bukas, araw ng Martes, March 4. Batay sa abiso ng oil industry players, pababa naman ang 80 sentimos hanggang piso ang kada litro ng diesel. 90 sentimos hanggang piso at 10 sentimos naman ang posibleng mabawas sa kada litro ng gasolina, habang piso at 50 sentimos hanggang piso at 60 sentimos ang maaring maging rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ilan sa mga bagay na nakaapekto sa pagbaba ng galaw ng presyo ng langis ay ang pagbaba ng demand sa Korea, gayon din ang bahagyang paghupa ng geopolitical tension dahil sa Ukraine-Russia ceasefire deal. Gayon din ang taripang ipatutupad sa Estados Unidos na maaring
makapagpababa sa demand sa langis. Ngayong araw, inanunsyo ng mga oil company ang final adjustment na ipatutupad bukas. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad ng rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG simula nitong Biyernes, February 28. Ayon sa LPG Marketers Association, may bawas na 11 pesos sa bawat 11 kilogram na household LPG cylinder tank. Isa sa mga dahilan ng rollback ay ang pagbaba ng presyo ng Saudi Aramco ng hanggang $20. Naniniwala rin ng grupo na posible pang magkaroon ng panibagong presyo sa darating na Abril. Hataw Balita ngayon. Yes, good morning sa iyo, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Patuloy ang suporta ng karamihan ng mga European leaders sa Ukraine. Ito ay pagkatapos ng alitan sa pagitan ni United States President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano ang reaksyon ng European leaders matapos ang naging sagutan ni Trump at Zelensky? Yes, magandang araw, Noel. Pagkatapos nga ng tensyonadong pagpupulong kay United States President Donald Trump, bumisita naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay United Kingdom Prime Minister Keir Starmer. Nagkaroon ng produktibong pag-uusap si Zelensky at Starmer kung saan tinalakay nila ang pagpapalakas ng posisyon ng Ukraine sa gitna ng digmaan nito sa Russia. Bukod dito sa United Kingdom, ipinahayag ng mga leader ng Europa kabilang na si French President Emmanuel Macron at Czech Prime Minister Peter Fiala ang matibay na suporta kay Zelensky, habang ang iba ay kinundina ang pagtrato ni Trump sa kanya. Ito ay matapos ang pagpupulong ng dalawang leader sa White House kung saan nagbanta si Trump na ititigil ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine. Samantala, Noel, ginanap naman ang European Summit sa Europa na inorganisa ni UK Prime Minister Starmer ngayong linggo, UK time. Kasama rito ang mga leader mula sa France, Germany, Denmark, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Turkey, Finland, Sweden, Czech at Romania. Pati rin ang Secretary General ng NATO at ang Presidente ng European Commission at European Council. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, naging mainit nga yung paghaharap din ng dalawang presidente na sa Oval Office. Pero kamusta naman ba, Jeffrey, yung relation naman sa pagitan ng Canada at ng Ukraine? Noel, ayon nga sa huling pahayag ni Prime Minister Justin Trudeau, naninindigan pa rin ang pagsuporta ng Canada sa Ukraine at Ukrainians upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Noel? Alright, maraming salamat sa update, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Australia na patuloy ang suporta nito sa Ukraine sa gitna ng gyera laban sa Russia. Tumanggi naman na si Australian Prime Minister Anthony Albanese na magkomento tungkol sa naging pag-uusap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at United States President Donald Trump. Ito ang umahataw na balita ni Dani Adelieva. Hataw Balita ngayon. Tinawag na bully ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang Russia. Gayunman, tumanggi ang nasabing leader na pag-usapan ang naging sagutan sa pagitan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at United States President Donald Trump. Nang tanungin kung itinuturing niya na binuli ni Trump at US Vice President J.D. Vance ang presidente ng Ukraine, nanindigan si Albanese para sa international rule of law na siya ring ipinaglalaban ng Ukraine. Kinundinan niya ang pagiging bully ng Russia sa pagnanais na sakupin ang ibang bansa tulad ng ginawa nito sa Ukraine. Binanggit niya na katulad ng ibang maraming bansa,
Tuloy ang suporta ng Australia sa Ukraine. Sa naging mainit na pag-uusap, tinawag na disrespectful ni Trump si Zelensky at sumusugal sa pagkakaroon ng World War III. Danny De Lieva, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mariing tinutulan ng pamahalaan ng Guyana ang umano'y pagpasok ng Venezuelan Coast Guard patrol vessel sa kanilang karagatan. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpuz live. Hataw Balita Ngayon. Charles, ano ang laman ng pahayag ng presidente ng Guyana kaugnay ng pangyayari? Yes, Noel, inihayag ni Guyanese President Irfan Ali noong Sabado na isang Venezuelan Coast Guard patrol ang pumasok sa karagatan ng Guyanese at ito ay papalapit sa isang output vessel sa isang offshore oil block na pinamamahalaan ng ExxonMobil. Kasalukuyan na sasangkot ang Guyana at Venezuela sa isang matagal na dispute na kung aling bansa ang nagmamay-ari ng 160,000 square kilometer na lugar ng Essequibo na isang nagpapatuloy na kaso sa International Court of Justice. Ayon din sa pahayag ni Ali, ang Venezuelan vessel ay lumapit sa iba't ibang mga asset sa eksklusibong tubig ng Guyana kasama na ang FPSO Prosperity. Pinatawag ng Guyana ang Venezuelan ambassador upang makipagkita sa foreign minister at talakayin ang matinding pagtutol ng bansa at magsasampa din umano ang embahada sa Caracas ng formal na reklamo sa Venezuela. Inihayag ng gobyerno ng Venezuela na ibinahagi sa Telegram na tahasan umano nagsisinungaling si Irfan Ali nang sabihin niya ang mga unit ng Venezuelan Navy ay lumalabag sa teritoryo ng Guyana at ipinaalalahanan na sundin ang Geneva Agreement na lutasin ang border dispute. Balik sa Noel. Yes, Charles, ano ang masasabi ng ibang mga organisasyon tungkol sa pangyayaring ito? Yes, Noel, kinundina ng organisasyon ng American States o OAS ang paglusob na ginawa ng Venezuela sa internationally recognized territory ng Guyana at sinabi din ng United States Bureau of Western Hemisphere Affairs na ito nga ay paglabag sa teritoryo ng Guyana. Balik si Noel. Okay, maraming salamat Charles Corpuz mula sa Edmonton, Canada. Magkakaroon ng forum sa Philippine Consulate sa San Francisco hinggil sa update sa US immigration. Magsasagawa naman ng webinar ang Migrant Workers Office sa Washington, D.C. tungkol naman sa human trafficking. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon. What's up, kabayan? Naglabas ng anunsyo ang Philippine Embassy sa Qatar hinggil sa shortened operating hours ng pasuguan. Bukas ang kanilang tanggapan mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa buwan ng Ramadan. Nagbigay din sila ng listahan ng emergency contacts kung may urgent consular matters. Inaanyayahan ang mga kababayan natin sa San Francisco na dumalo sa forum hinggil sa US immigration updates. Gaganapin ito sa March 7, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi sa Kalayaan Hall sa Philippine Center sa San Francisco. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa bit.ly/Immigration Forum 2025. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa isang webinar tungkol sa human trafficking na may temang Trafficking Experience by Migrant Workers. Gaganapin ito sa March 7, alas 7 via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/Human Trafficking 10 Session 2. Samantala, magsasagawa naman ng one-stop shop para sa consular at SSS services sa Luxembourg sa April 5 and 6. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services, civil registration, visas, notarials, issuance ng SSS number, reactivation at record verification para sa existing SSS members. By appointment lamang ito kaya't mag-register na sa bit.ly/OSSLux April 2025. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Belgium sa facebook.com/PH in Belgium. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At iyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Hataw Balita Ngayon. Kamakailan po ay naging usapin ang tungkol sa Pork for All program ng Department of Agriculture.
Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney Joycel R. Panlilio, Assistant Secretary for High Value Crops sa Saka and Intellectual Property, DA, upang magbigay ng detalye ukol sa nasabing hakbang. Magandang umaga po sa inyo, ASEC Panlilio. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kamusta po kayo? Magandang umaga po at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang umaga din po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan, batang-bata po ito si Attorney. At the same time, ayan. My first question po, ASEC, posible bang maipatupad itong Pork for All program, the Department of Agriculture, bilang tugon doon sa pagtaas ng presyo ng ating mga karne ng baboy sa merkado? Posible po itong maitupad kung hindi pa po magkakaroon ng inaasahang pagbabago or itong mas bumaba po ang presyo ng ating baboy sa merkado. Ang layunin po kasi nito ay para po maging mas mababa ang presyo ng kasalukuyang presyo ng baboy ngayon sa merkado. Okay. Kung ipatutupad po itong pork barrel, ayan. Pag nalalaman natin, ASEC, pork barrel, talaga pork, naiisip natin, pork barrel. Pork for All program ng DA. Paano ito makakatulong para mapapaba po ang presyo? Kung ipatupad po kasi natin itong Pork for All program, ang mangyayari po kasi yung DA po mismo ay magkakaroon ng bibili po ito ng ating pork, yung kasim at liempo po talaga yung apektado ng mataas na presyo sa ating mga traders or mga importers para po diretso po itong maibenta sa ating mga mimili, kamukha po ng nangyari po doon sa aming Rice for All. Ibebenta po ito sa mga piling wet markets, dito po sisimulan sa Metro Manila at saka rin po doon sa ating mga piling kadiwa. Okay. Matanong ko po, ASEC, bakit mayroon tayong ganitong klaseng problema? Yung presyo ng baboy, yung presyo ng kaninang baboy, yung kasim, lalong-lalo na, favorite lalo yan ng mga mamamayan. Ano po, yung liempo, ang mamahal nila. Panglitsong kawali. Oo, panglitsong kawali. Ang sasarap niyan, di ba po? Pinaka-paborito nating part yan. ASEC, bakit ganun kataas ang presyo? Ano naging problema? Kung maaalala po ninyo, nagsimula po ito nung kasagsagan din po kasi ng pandemic. Nung around 2019, nagkaroon po ng African swine fever. So naging problema po ito ng ating hog industry at nangyari po ay yung mga tinamaan po nito ay namamatay po. So nabawasan po yung dami ng ating mga baboy na maaari po nating ibenta sa merkado. Marami naman pong ginagawa ang kagawaran dito para po maiwasan itong problema. Sa katunayan nga po, yung mga affected barangays natin, nag-start po ito ng mga 6,000 plus barangays. Ngayon ay nabawas na po ito. As of our data po ng Feb 14 ay 68 barangays na lang po ito mula po sa 6,165 affected barangays. That's a very good news. Ano po? Yes. Kung 6,000 ang affected na mga lugar, ngayon 68 na lang. Yes po, So, as of our Feb 14 data. So, ibig sabihin, pawala na to. Inaasahan po natin na gano'n at marami naman po talagang ginagawa ang industry para mapadami pong muli ang ating mga baboy na maaari po natin gawing liempo at kasim ulit. Opo, para uli makapaglitsyon, Yes. di ba po? Okay. ASEC, kumusta ang presyo ngayon ng mga produktong ito sa mga pamilihan? Ilang linggo na, balita namin na ipatupad itong maximum suggested retail price. Kailan ba ito na ipatupad? Hindi pa po na ipapatupad. Hindi pa po. po. Kailan bali ito ipatutupad po? Inaasahan po natin kasi nagkaroon nga po ng pagpupulong ang ating pork industry stakeholders at ang pinag-usapan po nila ano po ba ang mga nakaka-apekto dito sa pagtaas ng presyo ng baboy. Natapos po ito supposedly last week kasi hanggang end of Feb. So ngayong Marso po ay kung maging desisyon po ng kagawaran na ipatupad, ngayong Marso po ito ipapatupad kung sakali. Pero wala pa tayong specific date, basta sa buong Marso. Wala pa pong specific date dahil magkakaroon pa po ng pag-uusap ang industry at si Secretary po sa mga susunod na araw or linggo. Okay. Noong mga nakaraan, nakapagbisita rin po ba kayo? Nakapagsagawa tayo ng mga, nakakolate tayo ng mga information. How much is this time? Yung kasim at saka yung liempo. Yes po, as of
Friday po kasi ang ating presyo po ng kasim ay ang pinakamababa po ay 350 at ang pinakamataas po ay 430 pesos. Yun naman pong yempo ay 380 to 480 pesos. Mas mataas po ito kaysa sa ating frozen kasim at yempo. Pag frozen po ay ang pinakamababa po ay 230 at umaabot po ng 290. Samantalang yung yempo po ay 290, 200 to 350 per kilo. Okay, so ilang porsyento ang taas nito? Kung dati-rati, magkano yung presyo nito na wala tayong ASF? Asek, kung mayroon lang kayong idea po. And then pangalawa, yung frozen, abay, halos ang laki ng binaba nito. Ito talaga yung presyo, 230 to 290. Ibig sabihin, anong problema? Bakit ganito yung agwat nila frozen and then yung tawag dito, sariwa. Usually po kasi yung majority ng mga frozen pork natin ay imported po ito. Okay. Tapos ito pong fresh ay ito po yung ating mga locally local produced. products Majority natin. of them. Ayan. Kanina po, mayroon akong tanong tungkol doon sa bakit ganito? Bakit ganito kataas? Noong mga previous po, nasa magkano ito? Pasensya ka na po. Ay, hindi ko po nakuha yung data ng ilang taon, nung 2019. Yung hawak ko po yung ating current na price. Bago kasi napaghalata din na hindi nagluluto, hindi masyado namamalengke. Ako, napaghalata. Ito kasi, imagine, parang kung hindi ako nagkakamali, hindi ganito yung presyo. So yung reason, because of the ASF. Isa po yan sa mga naging dahilan po natin. Masasabi ba natin na kung dati-dati 6,000 yung affected na mga lugar, ngayon nasa 68 na lang, ano yung ini-expect natin na porsyento na, ilang porsyento ang pwedeng maidagdag doon sa production po para at least hindi na tayo mangamba na magkakaroon tayo ng problema? Wala po ako ngayon yung porsyento na kung ilan po ang maidadagdag nating produksyon. But ginagawa naman po natin na mapadami po, mayroon po tayong project on repopulation. Namimigay po tayo ng mga biik sa ating mga hog farmers na kanila po itong papadamihin at pwede rin po nila itong maibenta sa merkado. At ginagawa din po kasi natin yung vaccination na po talaga ng ating mga hogs at yung ating mga biik para hindi na po sila maapektuhan ng ASF. At kasama din po dito ay yung pagpapaigting po ng ating biosecurity measures. Naglalagay din po tayo, mapapansin po ninyo sa pag nagta-travel po kayo, kasasabi niyo po ay galing din po kayo sa probinsya, meron po tayong mga checkpoints para makita po yung mga ating hogs na dumadaan at nagta-travel para maiwasan na po talaga yung pagkalat nitong ating disease na ASF. Yes, I can attest to that kasi last time, nandun po kami sa medical mission in Balanga, Bataan. Your place, di ba po? Asek. Okay. Mayroon po doon na nagche-checkpoint. Now, maalaman ko lamang po sa inyo, speaking of the repopulation, binabakunahan na po ba ninyo yung mga ibinibigay nyo doon sa mga hog farmers natin? Usually po mga sentinel pigs po itong aming pinapamigay. Titingnan po namin kung sila po ba ay magkakasakit, itetest po muna sila. Kapag malinis po sila ay madadagdagan po yung mga pigs na ibibigay po natin sa mga hog raisers, mga 3 to 5 po per ating hog raiser ang binibigay natin. Ito po ay negative na po ito sa ASF at pag lumaki na po sila, iyon po papadamihin po nila at saka pwede rin po nila itong ibenta. Okay. Ma'am, again, mayroon tayong mga natuklasan before. Even in Quezon City, mayroon tayong nabalitaan na yung nasa bahay lang nila, mayroon silang inaalagaan. Ito ba allowed din na makatanggap ng tulong? Lahat po ng magka-qualify, pwede naman po. Yung tawag po natin doon, ito po yung ating backyard hog raising po na activity po natin. Tinitingnan po, minomonitor din po ito ng ating Bureau of Animal Industry at para masiguro po yung wala po silang disease na makaka-apekto po doon sa iba. Kasi minsan pagka may mga bago silang kasama, makakahawa din po ito. Yun po yung iniiwasan. Kaya patuloy po ang monitoring at surveillance po ng ating kagawaran at katulong po natin dito ang ating mga local government units. Very good. So,
Yun po yung mga tulong na binibigay nyo sa mga hog farmers. Opo. Okay. Pati po yung mga biologics, kasama po yung binibigay sa kanila para masiguro yung health po ng ating mga hogs. So, once and for all, ano yung aasahan natin? Kung ipatutupad na itong suggested retail price at tadami itong production nito kasi from 6,000 na mga lugar na affected, 68 na lang, anong aasahan natin? Magkaiba po yung pagpapatupad po natin ng MSRP at yung pagpaparami po ng ating mga hogs. In terms of MSRP po, kung sakali pong maipatupad na po natin ito, ay naasahan po natin mag-stabilize po ang presyo ng karne at bumaba po ito. Kasi po, gaya po ng nasabi ni Secretary, anything na more than 400 pesos ay masyado na po yung mataas. That's Kaya po correct. nang nabanggit ko, maabot pa po yung kasin ng That's 430 and then yung pork tiempo po natin ay 480. That's mataas po talaga. So pag nag-MSRP po tayo, ang sabi po ng industry, ang tingin po nilang reasonable na price is either 360 or 380. So yun po ang inaasahan nating presyo at lahat po ng magtataas ng presyo, inaasahan po natin na susunod po dun sa ibibigay para po yung atin naman pong mga kababayan na hindi naman po ma-experience yung sobrang pagtaas. At affected po kasi dito even the retailers. That's correct, that's correct. Hindi na po sila makakapagbenta. Ang nangyayari po kasi pag nakita po kung ako po yung mamimili at yung mga ibang namimili rin po, ang sabi po nila kapag nalaman po nila yung presyo, hindi na po sila bibili. Manok or isda na lang ang bibili nila. Opo. Asek, doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood, ano yung gusto nyo i-impart sa kanila? Dahil para makatiyak na hindi na muli itong tataas kasi sobra naman po talaga. Mayroon bang mga traders na naparusahan na? At mayroon din ba kayong mga naimbestigahan na talagang nag-take advantage sila na ganitong sitwasyon? Meron po kasi kaming tinatawag dito sa aming kagawaran na Inspectorate and Enforcement Division. Yun po ang pwedeng tumingin ng mga namamantala at nakikipag-ignayan din po kasi tayo sa Department of Trade Industry para po kung may sobrang pagtaas ng presyo na nag-amount na po ito sa profiteering, ay ito po ay pwedeng makakasuhan. Okay. May iba tayo ha, Asek. Naganap po kahapon ng historic back-to-back win ng basketball team ng DA na Agriculture Food Master na i-denounce po ng UNTV Cup Season 11 Finals. Kayo po ang champion, kalaban ang Ombudsman, Grapbuster. Ano masasabi nyo sa kasaysayan? Kayo po ang unang nanalo. The Department of Agriculture mula nang sumali. Congratulations na iuwi nyo. If I'm not mistaken, that's 3 million doon sa inyong chosen beneficiary. That's one of the project ng ating Kuya Daniel Rason. Okay, what can you say? Congratulations po! Salamat po. Siyempre po, ginagagalak po kami dahil sa panalong ito at siyempre dahil po sa premyo ay meron pong matutulungan po na ating mga kababayan na magiging beneficiary po ng aming premyo. At gagalingan pa po namin sa mga susunod pa po. Imagine, doon sa mga magiging kalaban, gagalingan pa daw po ng DA sa mga susunod na laban. Maraming salamat, Kuya Daniel, dito sa isang proyekto niyong ito na napakarami tayong mga kababayan na tutulungan. Again, congratulations sa mga players ng Department of Agriculture, ang Food Master. Ma'am, what is your final message again doon sa ating mga kababayan, especially dito po sa sektor ng mga nagtitinda, nag-aalaga po ng baboy? Para po sa ating mga nagtitinda at nag-aalaga ng baboy, asahan po ninyo na patuloy po ang assistance at intervention na ibibigay po ng ating kagawaran. At kami po ay nagpapasalamat dahil nakikita po namin na nakikiisa po kayo sa mga programang aming ini-implement para po hindi na mapigilan na po natin yung paglagana po ng disease na nakaapekto po sa ating hog industry. At para naman po sa ating mga consumers, amin din pong binabalanse na maging maabot kaya po lagi ang mga produktong inyong nabibili sa merkado for these agricultural products. So asahan po ninyo na nandito po ang kagawaran para po ibalansi po ang produksyon ng ating mga agricultural products at ang presyo po ng ating bili. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joycel R. Panlilio, Assistant Secretary for High Value Crops ng Sagip-Saka and Intellectual Property ng Department of Agriculture. Salamat po at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, kami po nagpapasalamat. Take care po, Asek. Salamat po.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Kawikaan 15:15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-3 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Libertad 1350, RMB Team, at ang ating correspondent mula sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan ni Sherwin Colobong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.